Amen. Sino masaya ngayong umaga? Pakisabi sa katabi mo, thank you for coming. God bless you. Salamat na andito ka. Welcome po. Welcome sa gawain ng Panginoon. Welcome sa Acts Community Ministries. Welcome sa ating online service. Welcome sa bawat isa ngayong umaga. Can we give God the praise? Palakpakan lang natin saglit ang Panginoon. Lord, salamat. Salamat. Salamat, Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa buong buwan ng August and of course noong September, inaalaala natin, we recognize the covenant. Pinakamatindi, pinakamaganda, pinakamahalagang message ng Panginoon na nakapagbigay sa akin ng kaunawaan is about the covenant. Ang covenant ng Diyos, ito yung kanyang promise, ito yung kanyang agreement sa atin, ito yung kanyang treaty, no, sa atin, na ito yung ating pakikipag-alyansa, pakikipagkaibigan sa Panginoon. Covenant is about having a personal relationship with God. Pagkakaroon ng relasyon, ng ugnayan sa Kanya. At nakapaloob sa covenant, mga kapatid, ang lahat ng kabutihan ng Diyos, ang lahat ng kagandahang loob ng Panginoon, ang lahat ng pagpapala ng Diyos. As long as we remember the Lord our God, as long as we obey His word, His covenant sa buhay natin. Amen? You see, God is looking for men and women who will obey Him, who will serve Him, na i-bless ng Panginoon. Man and woman of covenant. Amen? No? Mga lalaki at babae na talagang mayroong covenant sa Diyos. And kahit anong mangyari, kahit anong pagsubok, kahit anong problema, kahit anong atake ng kaaway, wag mong i-break ang iyong covenant sa Panginoon. Huwag kang aalis sapagkat covered ka ng protection ng Panginoon. Under His covenant, you are protected, you are blessed, and God will keep you safe. Amen? Can we give Him the praise? Iingatan ka ng Panginoon, sasamahan ka ng Diyos. Kaya mga kapatid, lagi nating alalahanin yung covenant na yon sa Panginoon, yung ating pong relationship sa Kanya, lagi nating alalahanin ng Panginoon every day. No? Ang paglilingkod sa Diyos, every day yan eh. Ako, bago magtrabaho, bago gumawa ng iba't ibang bagay, no, kinakausap ko ang Diyos. I recognize my covenant or His covenant sa akin. Alalahanin natin lagi yon. Alalahanin natin ang Diyos sa ating buhay. Alalahanin natin yung Kanyang kabutihan. Alalahanin natin yung Kanyang kahabagan. No? Na tayo'y kinahabagan ng Diyos. Ako, kinahabagan ako ng Diyos eh. Pinatawad ng Panginoon, nilinis ng Diyos, inayos ang buhay, at talagang ang Diyos nakipag-covenant. So, remember Him, remember His covenant, and you will see the difference in your life. No? Makikita mo yung pagkakaiba, you will become a different person. God will raise you up, God will bless you, God will lift you up. No, yun yung blessing ng covenant. And last Sunday, we talk about God's covenant wealth. And today, I will preach on this subject. I will talk on this subject about obedience to God's covenant brings what? Prosperity. Amen? Ang pagsunod sa tipan ng Diyos, ang pananatili sa tipan ng Diyos, ang pag-iingat ng tipan ng Diyos sa ating buhay, ay magdadala sa iyo ng kaginawaan ng buhay. Amen? Sino gusto ng kaginawaan ng buhay? Sino gusto ng maginhawang buhay? Mga kapatid, ako po, sa buong buhay ko, talagang kinamuhian ko ang kahirapan. Namuhi ako sa kahirapan ng buhay. Naranasan ko ang kahirapan ng buhay. Naranasan ko na sa isang araw, kakain lamang kami isang beses. Tanghali lang. Umaga, wala. Gabi, wala. Tanghali lang. Dahil sa kahirapan ng buhay. 8 kaming magkakapatid, pinanganak kaming mahihirap talagang. Ang magulang namin mahirap. Kaya sinumpa akong kahirapan. Kaya doon nagkaroon ako ng relasyon sa Panginoon. Nagkaroon ako ng ugnayan sa Diyos. Nagkaroon ako ng personal relationship sa Kanya. Naintindihan ko yung ugnayan sa Kanya, yung friendship sa Kanya. Naranasan ko yung kabutihan ng Diyos. Naranasan ko yung kahabagan ng Panginoon. Naranasan ko paano ko inangat ng Diyos. And if you want to experience more of God's blessings, manatili tayo sa Kanya. Sumunod tayo sa Kanya. Amen? Pakatabi kang katabi mo, sabi mo sa Kanya, sumunod tayo sa Panginoon. Huwag tayong pasaway sa Kanya. Amen?
Kasi pagka sumusunod ka, talagang ang Diyos matutuwa sa iyo eh. Malulugod ang Diyos sa iyo, sasamahan ka lagi ng Panginoon at iingatan ka niya. Amen? Ilalayo ka niya sa masasamang tao, ilalayo ka niya sa kapahamakan, sapagkat ang Diyos ang nagpapatibay, nagpapalakas ng buhay natin. Ang Diyos ang nagpapala ng buhay. Amen? Can we give Him the praise? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. See, para maintindihan natin, let's proceed to the Word of God. It says in Deuteronomy 29 verse 9, sabi diyan, therefore, keep the words of this covenant. You see, prior dyan sa mga verse na yan, may mga nasulat na iningatan ng Diyos ang Israel, sinamahan sila ng Panginoon. For 40 years, hindi na luma yung kanilang damit, hindi na sira yung kanilang kasuotan. 40 years, maging ang kanilang sapatos o ang kanilang sandalyas hindi nasira. Sinamahan sila ng Panginoon, pinagpala sila ng Diyos. Bakit? Sapagkat mayroong covenant ang Diyos sa kanila. And the same covenant is with us. Kasi ang Diyos nakipag-covenant kay Abraham, kay Isaac, kay Jacob. And the same covenant is with us through the Lord Jesus Christ. Laging sa Panginoong Jesucristo. And remember, the covenant of the Lord Jesus Christ is much better, having better promises. Kaya itong word na nakasulat na ito ay para sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, para sa iyo ito. Para sa atin ito. Alam mo, kapag inaral mo yung kasaysayan ng Israel, ang mga bata, lumalaki sila sa wilderness for 40 years. Habang lumalaki sila, yung damit nila lumalaki din. Yung sandals nila lumalaki rin. Kasi hindi sila nagpalit ng gamit eh. Walang store doon, walang bilihan doon. In other words, yung kanilang kasuotan, hindi nasira, lumalaking kasama nila. Parang bago araw-araw. Bakit? Kasi ang Diyos kasama nila araw-araw, kaya yung kanilang buhay, bago araw-araw. Maging kasuotan nila, pinagpala ng Panginoon na hindi nasira. You see, the Bible is saying to us, right now, right here, it says in Deuteronomy 29 verse 9, it says, therefore, keep the words of this covenant. Ingatan mo, keep the words. Ingatan mo ang mga salitang ito ng tipan. Ito yon. The old covenant and the new covenant, much better is the new covenant because these words, the principles behind this verse, ito ay prosperity, blessing, sikreto ng pagpapala ng Diyos. Bakit may pinagpapalang mga anak ng Diyos? Ito po yung sikreto. Sabi diyan, keep the words of this covenant and do them, that you may prosper in all that you do. Sabi niya, ingatan mo. Ingatan mo ang mga salita ng tipan nito. Sa Amplified Bible, basahin natin ang Amplified Bible. Ready? Tayong lahat. Okay po. No? Sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3. Amen. Wow. Wow. Can you give God the praise? Alam mo, yung amplified version ng Bible, hina-highlight niyang buti. No? Lalo niyang pinagliliwanag yung salita. Sabi diyan, keep the words of this covenant. Keep, ingatan mo. And then obey, sundin mo. That you may prosper and be successful in everything that you do. In other words, in all that you do, sa lahat ng ginagawa mo, giginhawa ka, sa lahat ng ginagawa mo, magkakaroon ka ng katagumpayan. Sino may gusto nun? Diba gusto natin guminhawa tayo, gusto natin gumanda yung buhay natin, gusto natin yung pamilya natin talagang makaranas ng pagpapala ng Panginoon, ma-experience natin yung patinding pagpapala at pagkilos ng Diyos sa buhay natin. But the question today, paano natin ito makakamit? Paano mo siya makakamit? Paano mo mararanasan? Paano mo ma-enjoy yung kasaganaan at yung katagumpayan sa buhay? Paano ito mangyayari sa iyo? Kasi tayo, di ba, pagka minsan nasa labas ka ng bahay, kung saan ka man naroroon, nasa mall ka, minsan mapapatingin ka sa mga taong, minsan magtatanong ka, bakit sila maulad ng buhay, magandang buhay? By the way, si Lord nagbibigay ng ulan at araw sa lahat ng tao. Amen? Now, may mga taong masama sila pero umuulad ang buhay nila. But the day will come
Judgment will come. Pero much better na nasa Panginoon ka na, di ba? Umuunlad. Gumaganda yung buhay mo. So ano ang sikreto nun? Kasi kasama mo ang Panginoon. Pwedeng ang tao, pagpalain, gumanda ang buhay, yumaman, di ba? Pero wala si Lord sa kanilang buhay. Kaya yung blessing sa kanila, yung pagyaman nila, yung pag-unlad nila, nagiging sumpa sa kanilang buhay. Pero kapag kasama mo ang Panginoon at gumaganda ang buhay mo, meron dahilan yon. Kasi meron kang participation doon sa covenant, meron kang responsibilidad doon sa covenant. So paano mo makakamit yun? How can we achieve prosperity and success in life? Number one, una po, it says, the Bible says, the verse says, keep the words of His covenant. Ano ibig sabihin nun? Ingatan mo at panatilihin mo sa iyong buhay ang tipan ng Diyos. Kaya ito po yung lagi natin sinasabi, ito po yung encouragement po natin lagi sa bawat isa. No? Sa mga bata, sa mga kabataan, at sa mga may edad na, no? Kahit na tumanda tayo. Ako, kahit na tumanda ako, meron akong commitment kay Lord na talagang iingatan ko, pananatilihin ko yung salita ng Diyos, yung tipan ng Diyos sa aking buhay. Sapagkat nakita ko yung sikreto ng pag-angat ng buhay, ng pagpapala ng buhay, yung masayang buhay. Ito yon. Ingatan at panatilihin ang kanyang tipan. Sabi ng verse natin Deuteronomy 29, verse 9, therefore keep the words of this covenant. Ingatan mo, panatilihin mo, ang ibig sabihin nun. Now, the word keep in Hebrew is shamar, na ang ibig sabihin to protect and to retain in your memory. No? I-retain mo sa iyong memory, sa iyong puso, continuously. Kaya ang ganda po na kapag ka nagbabasa ka ng Bible, minimeditate mo yung kanyang salita, ang mga pangako ng Diyos. Lagi ko sinasabi, yung pangako ng Diyos talagang angkinin mo. Panghawakan mo mga pangako ng Diyos. Bakit? Kasi may covenant ang Diyos sa iyo. Kasi ang Diyos kapag nagsalita, tinutupad niya yon. No? Panghawakan natin, walang pangako ang Diyos na hindi nangyari. Lahat ng pangako niya, 1 Kings 8:56, lahat ng pangako niya naganap. Sinabi sa book of Joshua, lahat ng pangako ng Diyos, lahat ng sinabi ng Diyos nangyari, naganap. Pinagpala niya ang kanyang bayan na nag-iingat ng kanyang tipan. You see, the word keep is shamar in Hebrew. Na ang ibig sabihin, ingatan mo ito. Panatilihin mo sa iyong kaisipan, sa iyong kalooban. Ingatan mo. Panghawakan mo sa iyong buhay. Kasi kapag iningatan natin yung kanyang tipan sa ating kaisipan, sa ating pong isip, sa ating pong utak, sa ating kalooban, lagi, habitually, continuously, we will mai-enjoy mo yung goodness ng Panginoon sa iyong buhay. Ma-enjoy mo yung pagmamahal niya, yung loving kindness sa iyong buhay. Ma-enjoy mo yon, hindi ka pababayaan ng Diyos. Bakit? Kasi iniingatan mo yung kanyang salita. And remember, the word of the Lord, it is alive. Buhay ang mga salita ng Diyos. Na kapag nilalagay mo ito sa iyong puso, iniingatan mo sa iyong puso. Kaya sabi ni David, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Kaya si David, pinagpala siya ng Panginoon. Talagang iningatan niya ang tipan ng Panginoon sa kanyang buhay. Mga kapatid, lagay natin dito. Lagay din natin dito. Kaya ako nagme-memorize, nagme-meditate ako. The more na ginagawa ko, nare-refresh yung mind ko. Nawawala yung pagiging makakalimutin ko. Tandaan niyo po, pagka umabot na kayo ng 40, ayan, meron ng mga amnesia. May mga nagiging makakalimutin. Nasan ko yun? Minsan kausap ko yung tao, nakakalimutan ko yung pangalan niya. Bakit? Kasi nagkakaedad na tayo. Pero kung gusto mong lalo pang mag-repress o talagang matandaan mo lagi talagang ang salita niya ng Panginoon. Kaya ako talagang mahal ko to Ito ang nagpabago ng aking buhay. Ito ang nagpabago ng aming pamilya. Nag-angat ng aking buhay. Bakit? Kasi iningatan ko. If you want to achieve prosperity and success in life, keep the words of His covenant. Amen? Bakit? Kasi sabi ng Psalm 25, verse 10,
Sabi niyan, all the paths of the Lord are loving kindness, goodness, and truth, and faithfulness. Kanino raw? To those who keep His covenant and His testimonies. So lahat ng landas ng Panginoon, ito ay wagas na pag-ibig. Ito ay kabutihan ng Diyos. Ito ay katotohanan at katapatan ng Diyos. Kanino? Sa mga nag-iingat ng kanyang tipan. Kasi pag pinag-iingatan mo to, talagang hindi mo lang siya laging nililinis, of course. Kundi binabasa mo siya. Kapag iniingatan mo ang salita ng Diyos, ang covenant ng Diyos, talagang sinusulatan mo yan, tinatandaan mo yan eh. Hindi tayo mga relihiyosong tao na sinasabi, uy, huwag mo susulatan ng Bible kasi banal yan. Paano mo siya matatandaan? Bakit ko natatandaan ang mga pangako ng Diyos? Kasi ginuguitan ko yan. Tinatandaan ko yan, minamalkahan ko yan. Bakit? Iniingatan ko yan, nilalagay ko sa isip ko. Pag nagdadrive ako, nagme-meditate ako. Iniingatan ako ng Panginoon. Dahil iniingatan ko ang kanyang salita. Isang araw, muntik ako mabudol. Alam niyo ang budol? Maraming masamang tao, magbubudol. Tinawagan ako, sabi sa akin, pinangakuan ako, may points ka. No? Yung points nyo po, ilalagay natin doon sa inyong card. At sabihin nyo lang po yung number ng kasi may yung credit card ko na BPI, meron siyang 16-digit numbers. Kaya lang, ang galing magsalita ng babae. Kaya sabi niya, meron kayong points, talagang bibigyan kayo ng 10,000. Tapos sabi niya, yung credit line ko magiging 500,000. Wow! Kasi marami ako mabibili. Kala niya lang yun, pero nung sabi niya, yung dinidikta niya na yung 8-digit numbers ng aking card, then suddenly sabi niya, yung sunod na 8 digit, sabi niya, sir, kayo naman po magdikta. Nung sinabi niya yun, then suddenly, kasi during that time, nagme-meditate ako ng Word of God. No, yung Deuteronomy 28, minimemorize ko. So, suddenly biglang napa-stop ako. And then, merong impression sa akin ng Holy Spirit, wag nang magsalita sa kanya. O sabi ko sa kanya, pwede bang pakibigyan nyo na lang ako ng 10 to 15 minutes, meron lang akong asikasuhin. Sabi ko, sige sir. So pagkatapos nun, pinuntahan ko na si Grace, and then nag-usap kami ni Grace, tapos kinonfirm namin sa BPI kung sino yung kausap namin. Then we found out na yung pala ay scammer. No? Iningatan ako ng Panginoon. Purihin ang Diyos. Kasi maraming scammer. Maraming budol yung bang pagka ikaw kinausap ka na nahihypnotize ka. Ako never kong naranasan yung ma-hypnotize. Bakit? Kasi hypnotize na ako ng Word of God eh. Ang Word of God ang nag-iingat sa akin eh. Kaya kapag ikaw na-hypnotize ka, nabudol ka, nanakawan ka, o nakuhaan ka ng pera, ibig sabihin nagkukulang ka sa pag-iingat ng kanyang salita. Kapag iniingatan mo kanyang salita, paano kanya? Maingatan ka, pero pag hindi mo iningatan, hindi ka maingatan. Kaya sabi diyan, all the paths of the Lord, lahat ng landas ng Panginoon, laging kabutihan, laging kagandahang loob. Laging katotohanan at katapatan, kanino? Sa mga nag-iingat ng kanyang tipan. Amen? Can we give God the praise? Purihin ang Panginoon. Sabi ng Psalm 103 verse 17, sabi diyan, from everlasting to everlasting, mula sa walang hanggan sa walang hanggan. The Lord's love, ang pag-ibig ng Diyos ay nakanino? Doon sa mga may takot sa Kanya. Ang isang tao nagkakaroon ng banal na takot sa Diyos kapag naintindihan niya ang kanyang salita. At kapag naintindihan niya ang salita ng Panginoon, iniingatan niya. Kaya rito yung walang hanggan na pag-ibig ng Diyos o ang tapat na pag-ibig ng Diyos ay mula sa walang hanggan, from everlasting to everlasting, to those who fear Him, and His righteousness with their children's children, yung kanyang katuwiran ay sa kanyang mga anak at mga anak. And verse 18, sabi diyan, with those, laging sinasabi, with those who keep His covenant. Sa kanila na laging nag-iingat ng kanyang tipan at nakakaalalang gawin ang mga utos niya. Amen? So keep His words. Keep the covenant. Keep the words of His covenant.
for you to enjoy His prosperity, His blessings. Pangalawa, paano natin ito makakamit sa ating buhay? Obey. No, not just to keep, na ingatan or panatilihin sa buhay natin, kundi sumunod tayo. Amen? Pagkatapik ang katabi mo, sabihin sa kanya, sumunod tayo. Amen? Sundin natin at isagawa natin ang kanyang tipan sa ating buhay. Ang kapatid, napakaganda nito. The Bible is the covenant of God. When we keep the words of His covenant and we obey them, God will prosper your life. Sabi ng Deuteronomy 29, no? Therefore, keep the words of this covenant and do them, that you may prosper in all that you do. Now, the English word, do them, in Hebrew is asa. Amen? Asa. Which means obey them. No, kapag ikaw umaasa ka sa Panginoon, no? Asa ka kay Lord. Asa ka pa kay Lord. Asa pa ng asa kay Lord. Ibig sabihin, you obey Him. You obey the words of His covenant. You commit your life to Him or to them, to the words of His covenant, and you implement them. Amen? Sinusunod mo, nagtatalaga ka ng iyong buhay sa Kanya, sa Kanyang salita, ini-implement mo, ginagawa mo sa iyong buhay. Hindi lamang yung nakikinig ka ngayon, paglabas mo, nakalimutan mo na. No, hindi. Ang pinagpalang anak ng Diyos, nakikinig siya, ninanamnam niya, inaalam niya, paano ba ako giginawa? Hirap na ako sa buhay. Minsan wala kaming ulam. Minsan naghahanap ako ng mauutangan. Naghahanap ako ng Bombay. Huwag kang maghanap ng Bombay. Hanapin mo ang Panginoon. No? Huwag kang pumunta sa 5.6, doon ka sa 5.7. 5.7 means, 1 Peter 5.7, cast out your cares to the Lord. Cast out your anxieties. Ibigay mo yung mga anxieties mo, mga worries mo, mga kabalisan mo kay Lord. Why? Because He cares for you. Ang Diyos nagmamalasakit sa iyo. Amen? Mga kapatid, alam nyo, kapag iniingatan mo, pinapanatili mo sa iyong kaisipan, sa iyong puso ang kanyang covenant, hindi ka mababalisa. Hindi ka mangangamba. Kasi lahat ng kabutihan ng Diyos nasa iyo. Habulin ka ng kabutihan ng Diyos. Sasamahan ka ng kabutihan ng Diyos. Habulin ka ng pagpapala ng Diyos. Mananatili sa iyong pagpapala ng Diyos. Amen? I'm talking about the blessing of God, prosperity, according to His way. Dito hinahabol natin ng Panginoon. Na gusto nating i-implement, isagawa natin sa buhay natin ang kanyang salita. Hindi tayo dito naghahabol ng pera. Huwag mo habulin ng pera, mapapagod ka. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Habulin mo ang Panginoon. Habulin mo yung pagsasagawa ng kanyang kalooban, ng kanyang tipan sa iyong buhay. When you do them, umaasa ka kay Lord sa Panginoon, you obey His commandments, you obey His covenants, you commit your life to them, you implement them in your life, then you will prosper. Kikinhawa ka. Sabi ng New Living Translation, it says, therefore, obey the terms of this covenant. We have this obligation, we have this responsibility to obey the terms. May terms ang covenant ni Lord. May responsibility. Meron tayong part. If you want the blessings of God, if you want to prosper in this life, if you want to succeed in this life, obey the terms of His covenant that you will prosper in everything you do. Amen? Are you with me? Masaya po ba kayo? Okay lang po ba kayo? Sino gusto pagpalain ng Panginoon? Sino gusto guminhawa ng buhay? Nagaling sa Panginoon. Ako gusto ko ito, mga kapatid. That is why I'm so excited to share this. Kasi nakita ko sa covenant, nakita ko ang bayan ng Diyos pinagpala. Ang mga Hudyo hanggang ngayon sa panahon natin, 100 times ang blessing nila. In other words, 100 times yung prosperity nila, yung pagyaman nila, yung kayamanan nila, 100 times. Bakit? Kasi bata pa lang sila, tinuturuan na sila ng salita ng Diyos. You see, the English word prosper in that verse is sakal. Sino gusto ng sakal?
Ayaw nating sinasakal tayo, di ba? Pero ang prosperity pala, yung pagsagana pala sa Hebrayong salita ay sakal. Na ang ibig sabihin, to become strong and flourishing in life. Kapag sinasakal ka ng Panginoon, hindi ka pinahirapan ng Diyos. No? Sinasakal ka ng kanyang pagmamahal. Ginagawa ka niyang malakas para ikaw ay umunlad sa buhay na to. Amen. Ang sakal kay Lord matindi. Pag ginawa ng buhay yon. Ang sakal ng tao, hindi pagpapahirap yon. Pero kay Lord, hindi. Ibang klase si Lord. Pag sinakal ka ni Lord, pinagpo-prosper ka niya. Kaya ako gusto ko sakalin ako ni Lord eh. Yakapin ako ni Lord para maging strong at flourishing yung buhay ko. Amen? Sino gusto sakal ni Lord? Yung iba kasi parang, Pastor, ayoko na maglingkod kay Lord, ayoko na matinod sa Diyos, parang nasasakal ako eh. Wala na akong oras sa sarili ko. Hindi. You know, pagka ikaw ay talagang, when you obey the terms of His covenant, hindi mabigat ang covenant ni Lord. Hindi po. Pagpapalain ka niya. You will become strong and flourishing in life. Pangalawa, you will achieve economic success. The word prosper, it means you will achieve economic success. You will experience financial freedom. Ano ibig sabihin ng financial freedom? Ibig sabihin, malaya ka na mayroon kang pera lagi, mayroon kang cash on hand. Na kahit na maghirap ang mundo, you will achieve economic success. Yun ang ibig sabihin na sinabi doon, when you obey the terms of His covenant, when you keep the words of His covenant, then you will prosper. You will achieve economic success. Minsan, ang iba parang pagtumingin yung mga sinasabi ni Pastor, totoo ba yan? Si Pastor ba naranasan niya yan? Alam niyo po, ngayong pinapahayag ng Panginoon, ang pinayayaman ng Panginoon yung iyong kaluluwa. Mind, will, and emotion. Kaya nga sabi ng ng 3 John, no, verse 2, sabi doon, I wish that in all things you will prosper, even as your soul prospers. Yung pag-angat ng buhay, ang pinaangat mo ni Lord yung kaluluwa. Pinoprosper niya yung kaluluwa. Then the manifestation. But of course, ako na-experience ko naman talaga eh. Kaya lang, I'm praying, I'm asking for more. Kasi ang dami kong taong gustong tulungan. Ang dami kong taong gustong dalhin kay Lord. Kaya minsan, para lang makapag-share ako ng Word of God, yung tao, binabayaran ko na eh. Pinakakain ko muna eh. Kasi pag pinakain mo na, captive audience na yun eh. Ibig sabihin, wala na siyang kawala eh. Masishare mo na ng Word of God eh. You see, it is the blessing of God that God wants you to prosper. Mamaya makikita natin, pero gusto ko lang munang i-highlight itong word na prosper eh, na ang ibig sabihin pala, sakal eh. Na gusto ni Lord, sakalin ka na eh. Para kay Lord ka na talaga eh. Diba? Yung mga tao talagang pinagpala, Lord, naranasan ko yung pagpapala mo sa aking buhay, naranasan ko yung kabutihan mo sa aking buhay, naranasan ko yung kahabagan mo sa aking buhay, ayoko nang bumalik sa kasalanan. Ayoko nang bumalik sa mundo ng kasalanan. Ibang klase, pagka pinrosper ka ni Lord, spiritually, mentally, emotionally, physically, socially, and even in your finances. Think about that. You will achieve economic success. That's financial freedom. Another meaning ng word prosper is to reach a desired level of accomplishment. Na ma-reach mo yung level na dinidesire mo na accomplishment sa iyong buhay. Diba? Na yung anak mo nakapagtapos ng pag-aaral, tapos nagkaroon ng magandang work, no? At hindi lang magandang work, nagkaroon ng magandang business, no? You desire it. Na-reach nyo yon because you keep iningatan mo. Iningatan mo. Pinanatili mo sa iyong isipan, sa iyong buhay, ang covenant. At sumunod ka doon sa covenant. Mga kapatid, napakahalaga ng pagsunod. Napakalaga na ginagawa natin ito sa ating buhay. For you to reach a desired level of accomplishment, and the other
Meaning of that is to succeed in life. Sino gusto maging matagumpay ang buhay? Amen. Gusto natin yon. Can we give God the praise? Gusto natin yon. Kaya lang mga kapatid, meron po tayong participation. The Bible is saying to us, si Joshua pinagpala ng Panginoon. Talagang ang promise ni Lord sa kanya, nagkaroon ng kaganapan. Sabi ni Lord sa kanya sa Joshua chapter 1 verse 8, we know that. Alam natin na papakinggan natin yan. Ako, minemorize ko yan eh. Talagang ginagawa ko yun araw at gabi. Sabi dito, the book of the law, this book of the law, this Bible is the book of the law, this Bible is the book of God's covenant. It shall not depart from your mouth, but you shall meditate in it day and night, that you may observe to do according to all that is written in it. And then, what? You will make ikaw mismo, you will make your way prosperous, and then you will have good success. Now, take note of that, merong bad success. Kaya sinabi niyang good success eh. Merong bad success, may mga taong umunlad, gumanda ang buhay niya, pagkatapos nauwi sa wala. Bakit? Kasi namuhay sa kasalanan. May kaparusahan, may judgment sa mga taong yung yaman na binigay sa kanila, hindi nila ginamit para sa Panginoon. That is bad success. But good success comes from the Lord. Amen? When you meditate, when you observe to do according to all that is written in it, then ikaw mismo, God is talking to you, you will make your way prosperous. Gagawin mo ang daan mo, ang buhay mo, pagiginhawain mo yung buhay. Sabi sa wikang Tagalog, ang aklat nito ng kautusan ay huwag alisin sa iyong bibig, hindi dapat mawala sa iyong bibig, kundi pagbubulay-bulayan mo araw at gabi upang iyong masunod ang ayon sa lahat na nakasulat dito. Bakit? Sapagkat kung magkagayon, ikaw mismo, pagiginhawain mo ang iyong lakad. God has given us the power to get wealth. When you remember the Lord your God, He will give you the power to get wealth. That He may confirm His covenant, that He may establish His covenant, which He swore to your fathers in the faith. Isaiah 48 verse 17, what is the Bible is saying to us? God is saying, I am the Lord your God who teaches you to profit, to guide you in the way you should go. And our guide is the book of the covenant. When you obey the book of the covenant, you will make your way prosperous. Pag kikinhawa mo, ikaw mismo, kikinhawa ka dahil pag kikinhawa mo yung lakad, magtatamu ka ng tagumpay. Sabi ng Psalm 1, verse 1 to 3, Blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly, nor stands in the path of sinners, nor sits in the seat of the scornful. But his delight is in the law of the Lord, and in His law, in His word, in the book of covenant, he meditates day and night. What will happen? Verse 3, He shall be like a tree planted by the rivers of water, that brings forth its fruit in its season. Magbubunga ka. Kaya ka ng isang puno na natabi sa tabi ng tubig, that you will bring your fruit in its season, bawat panahon, magbubunga ka, your leaf, meaning your life, will not wither. And whatever it does, whatever you do, will prosper. Do you believe that? Naniniwala po kayo dyan. Mga kapatid, ito ang sikreto ng pagpapala ng Panginoon. Sa wikang Tagalog, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan, He delights in the Word of God, the commandments, covenant, kautusan ng Panginoon, at sa kautusan niya, nagbubulay-bulay siya araw at gabi, siya magiging parang punong kahoy na itinanim sa tabi ng mga agos ng tubig, nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta, ang kanyang buhay hindi matutuyo, ang kanyang finances hindi matutuyo, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Amen? Sabi mo sa katabi mo, parang ikaw yan. Nais ni Lord guminhawa ka.
Gustong-gusto ng Panginoon na guminhawa ka. Amen? Ikaw ba gusto mong guminhawa? Amen? Gusto ni Lord. Tingnan niyo po, sabi ng Psalm 25 verse 27. Let them shout for joy and be glad who favor my righteous cause. And let them say continually, let the Lord be magnified who has pleasure in the prosperity of His servant. Can we give Him the praise? Purihin, dakilain ang Panginoon. Bakit? Kasi nalulugod siya sa kaginhawaan ng kanyang mga lingkod. Natutuwa ang Diyos na ikaw ay umangat. Matuwa ka din sa kanyang covenant. Kasi gusto ng Diyos pagpalain ka. God has given us the choice. Life and death. Blessing and cursing. Choose life, God is saying. Piliin mo ang buhay. It is our decision to choose life. Piliin natin ang buhay. Bakit? Kasi ang Diyos gusto kanyang pagpalain eh. Basahin mo ang banal na kasulatan. Bakit ang tao bumabagsak, nasisira ang buhay? Kasi humihiwalay sa Diyos. Ang taong pinakamalungkot sa kasaysayan ay si Cain. Bakit? He departed from the presence of God. He departed from the covenant of God. Naging pinakamalungkot, miserable ang buhay ng taong ito at ng kanyang generation. Si Abraham pinagpala ng Diyos. Ang kanyang generation pinagpala ng Panginoon. Bakit? Kasi dahil sa covenant. Dahil iningatan, pinanatili yung covenant ng Diyos sa kanilang buhay at kanyang sinunod. Tingnan natin ang buhay ni Abraham. Genesis chapter 13 verse 2. Abraham was very rich in livestock, in silver and in gold. Mga kapatid, ang totoong pera, pilak at ginto. Ang Amerika lang ang nagpabago ng currency. Pero yung pera nila, wala naman talagang value. Ang may value, silver and gold. Kaya mag-ipon kayo ng silver, mag-ipon kayo ng ginto. Pagdating ng panahon ng pangailangan, mas mayaman ka, mas may pera ka. Kaysa dun sa merong papel, pagkatapos nagkaroon ng inflation, sumobrang dami ng pera, pero walang halaga ang papel. Ang mahalaga yung silver and gold. Kaya nga, di ba, minsan sa inyo, sa lugar ninyo, merong may tatanong pilak, ginto, binibili. Meron pa ba na ngayon ganyan? Di ba, meron pa rin, no? Sa amin, wala na eh. Kasi namimili ng pilak at ginto, mayaman na. Kaya ikaw din, minsan gawin mo yon. Pilak, ginto, binibili. Mag-ipon ka ng pilak, mag-ipon ka ng ginto. Si Abraham pa siya dito, Tinawag pa lang siya ng Panginoon. Chapter 13 ng Genesis, chapter 12 yung pagtawag sa kanya at kinonfirm sa covenant niya. Tingnan natin sa Amplified Bible. Abraham was extremely rich in livestock and in silver and in gold. Nagkaroon siya ng kayamanan sa kanyang mga pag-aari, mga bakahan at mga kambing, ang dami niyang pag-aari at naging napakayaman niya, extremely rich in livestock. Amen? Sabi ng Bible, Christ redeemed us from the curse of the law by becoming a curse for us. Si Kristo nag-isumpa sa atin. For what reason? Bakit siya namatay sa krus? So that the blessing that was given to Abraham might come to us. Ma-experience natin, maranasan natin habang nabubuhay pa tayo. Mararanasan natin yun in the next life, pero dito sa mundong ito, mararanasan natin to. As long as you keep and obey the covenant of the Lord. Sabi ng Genesis 24 verse 1, yung latter part ng buhay ni Abraham, sabi diyan, Abraham was old. No? Naging thunders na siya. Kaedad na siya. Well advanced in age. But the Bible says the Lord has blessed Abraham in all things. Pinagpala si Abraham sa lahat ng bagay. Pinagpala siya. Kalusugan, mahabang buhay. Actually, nung nawala nga yung asawa niya, namatay si Sarah. Si Abraham nagkaroon pa ng maraming anak. Karoon siya ng generation na marami. Kasi nga pinagpala siya ng Panginoon. Physically, spiritually, emotionally, intellectually, and in everything. Pinagpala siya ng Panginoon. God blessed Abraham in all things. Not just Abraham.
Sabi ng Bible, Genesis chapter 26, no? Si Isaac naging rich and prosperous. Pinagpala siya ng Panginoon. Bakit? Kasi ito may covenant ng Diyos sa kanya eh. Kay Abraham, kay Isaac din. Then the Bible says, nung nagkaroon ng tinatawag ng famine at kagutuman, verse 12, then Isaac sowed in that land and reaped in the same year 100-fold, and the Lord blessed him. Nung siya ay nagtanim, pinagpala siya ng Panginoon. Sabi ng verse 13, the man began to prosper. Ang taong ito ay lumago, umunlad ang kabuhayan, naging mayaman. He continued prospering until he became very prosperous, na talagang naging napakayaman niya. Bakit naging ganun ang kanyang buhay? Kasi ang Diyos nasa kanila. Kasi iningatan nila yung tipan ng Panginoon. The same with Jacob. Sabi ng Bible, Genesis chapter 30, verse 43, Jacob became exceedingly prosperous. Si Jacob ay naging napakayaman. Nagkaroon siya ng malaking kawan, mga aliping babae, talaki. Kasi sa panahon na yun, uso yung mga alipin eh, mga kasambahay eh. No? Karoon siya ng maraming mga kasama sa bahay, mga pag-aari. Talagang naging napakayaman niya. Sila po yung ating mga ancestors, our fathers, forefathers in the faith. Sila yung mga ninuno natin sa pananampalataya. Galatians 3:29, di ba? Dahil kay Kristo, tayo ay kasama sa pagpapalang ito. Naging anak tayo ni Abraham sa pananampalataya at tagapagmana ng pangako ng Diyos. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Ano sinasabi po natin dito mga kapatid? Bakit natin ito pinag-aaralan? Bakit natin ito pinakikinggan? Kasi gusto natin umulad tayo. Ako, pangarap ko talaga umulad eh. Kaya ako, kahit nasa kaunting pera, talagang tumutulong ako sa mga tao. May mga pinag-aral, may mga pinagtapos tayo. Gusto ko umulad ang buhay nila eh. Kasi ako, hindi ako umulad eh. Sa sarili kong kaparaanan. Sa sarili kong knowledge. Kasi hindi naman ako nakatapos ng pag-aaral eh. Mukha lang ako nakatapos. Mukha lang akong professional. Naging professional ako, nagkaroon ako ng driver's license. Professional ako noon. Professional. ID. Pero mga kapatid, natuto ko, nagkaroon ako ng kaalaman, nagkaroon ako ng karunungan. Dahil dito. Ito nagbago ng buhay ko. Tinanggal ng Panginoon yung pagiging utak mahirap sa akin. Alam mo, galing ako doon sa squatters area at yung mga kababata ko, no, nalipat sa bagong silang. Kagabi pumunta ako doon kasi meron akong tiyahin na huling lamay na. Tinignan ko yung buhay nila eh. No? Nahabag ako eh. Bakit? Kasi sila pa rin yung mga taong nakita ko nung araw. Hikaos ng buhay. Sila pa rin yung mabisyo. Lakas manigarilyo, lakas mag-inuman, sila pa rin yung mga taong sugarol. Hanggang nakita ko, kumbaga may patay, hindi naman sila napunta sa patay para lamang makipaglamay. Hindi, nagsusugal lang sila, nakita ko, miserable ang buhay nila. Bakit? Malayo sa Diyos eh. Ang dami sa kanila, binigyan ko ng Bible, yung iba sa kanila, tinulungan ko, yung iba sa kanila, talagang nag-share ako ng Word of God. Kaya lang may mga tao talagang, kahit anong gawin mo, ayaw nila. Kaya sabi mo sa katabi mo, salamat, nandito ka. Kasi natuto kang makinig eh. Ako, first time kong marinig ang Word of God, first time kong marinig yung salitang born again, nagkaroon na ako ng kapayagan eh. Sabi ko, gusto ko ma-born again. Ano ibig sabihin ng born again? Pinanganak ka sa Espiritu. Bakit? Patay ka spiritually kay Lord dahil sa kasalanan. Nung pinanganak ka sa Espiritu, no, natuto ka ng pagharian ng Diyos. Kasi hindi makikita ng isang tao ang Panginoon, ang kanyang paghahari, malibang ipanganak na muli. Kaya salamat, nandito tayo. Kaya ang kailangan lang natin, sumunod lang tayo. Amen? And I will conclude on this verse, Job 36, verse 11. Basahin natin yung verse 11. Basahin niyo po. Ready? Go. Amen. Sino kinakausap ni Lord yan? Silang may hawak nito. Silang mga nakikinig dito. Pag ito iningatan mo,
pinanatili mo rito sa puso mo, sa isipan mo, sa buhay mo, sinunod mo. If they, silang mga nakikinig rito, silang naniniwala sa Diyos, if they obey and serve Him, they shall spend their days in prosperity. Gugugulin mo yung buhay mo sa kasaganaan. Ibang klase ito mga kapatid, gugugulin mo, i-enjoy mo yung buhay. Pagiging masaya ka. When God gives blessings, He adds no sorrow with it. He makes one rich. Kanta niyan. We will talk about that next Sunday. The Lord wants you to be rich. No? To experience, to enjoy prosperity. And your years in pleasures. Ma-enjoy mo ito. Pero mga kapatid, ito ang basihan. Amen? Yung ating pagsunod. Pananatili natin. Kaya lang sabi ng verse 12, kung hindi susunod, mapapahamak. And they shall die without knowledge. Mamamatay sila na walang kaalaman. Kaya sabi sa Bible, my people are perished because of lack of knowledge. Sa loob ng 37 taon ng aking paglilingkod sa Diyos, nakita ko yung mga naging Christian, umaten ng church, pero hindi sumunod. Yung iba namatay, nasira ang buhay, naging miserable ang buhay. Pero nakakita rin ako ng mga pinagpala. Bakit? Kasi nanatili sila sa Panginoon, sumunod sila, pinanghawakan yung tipan. Amen. At ikaw yon, mga kapatid. Tayo yon. Seeing that day. And that is my prayer. That you will enjoy your days. You will spend your days in prosperity. God will bless and prosper your life. Amen. Because of this covenant. Obedience to God's covenant brings prosperity.